Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 79 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Huminga ako ng malalim at nagtanong, ano? Tapos na ba? Umiling si Lycaon. Hindi, iyon ay. Nagsimula siya. Nainip ako at muli siyang pinutol. Kung ganoon, ano ba ang mali sa ginagawa ko? Nag-atubili siya bago sumagot. Kung tutuusin, sumimangot ako. Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na agad. Sa wakas ay seryoso niyang sinabi, lahat ng ginagawa mo ay mali. Parang tinamaan ako ng isang nuclear punch sa tindi ng sinabi niya, kaya napaupo ako sa lupa. Mabigat ang aking paghinga habang nakatingala sa Great Hall na lumulutang sa kalangitan. Bigla itong tila naging mas malaki, na para bang pinagtatawanan ang kabiguan ko. Tumingin sa akin si Lycaon na may halong awa bago ibinigay ang pinakamasakit na katotohanan. Tagapagtanggol. Wala kang anumang katangiang angkop para sa Way of the Wind. Sa totoo lang, halos wala kang talento para sa kahit anong kasanayan. Nanlamig ako sa isip na yon. Kapag nabigo ako rito, maaaring ang buong mundo ang mapahamak dahil sa akin. Lumipas ang ilang oras, pagkatapos ay ilang araw, hanggang 8 araw na lamang ang natitira bago magsimula ang ikalimang senaryo. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Patuloy kong sinubukang matutunan ang Way of the Wind, ngunit walang nangyari. Sa huli ay napabuntong hininga si Lycaon. Tagapagtanggol, mas mabuti pang sumuko ka na. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Bakit hindi ko ito matutunan? Bago pa siya makasagot, napatawa si Han Soyoung. Bakit? Kasi wala kang talento. Agad akong tumutol. Impossible iyon. Napangisi siya. Bakit naman? Hindi ka naman ang bida. Dahil lang ba naging maayos ang takbo ng mga bagay nitong mga nakaraan, iniisip mong naging Yoo Jong-hyuk ka na? Parang sinaksak ang dibdib ko sa sinabi niya. Nakakunot noo akong sumagot, pero naiintindihan ko naman ang lahat sa isip ko. Nagkibit balikat siya. Nga. Lahat naman iniisip na kaya nilang makapasok sa Seoul National University. Iginiit kong nagsasabi ako ng totoo. Halos kabisado ko na ang bawat paliwanag tungkol sa Way of the Wind. Sa sobrang pagkadismaya, nanghiram pa ako ng ekstrang baterya mula sa mga nakaligtas upang mabasa ko muli ang teksto. Binigkas ko ito ng malakas. May unos sa kanang kamay at bagyo sa kaliwang kamay. Magbubukas ang Way of the Wind kapag nagtagpo ang mga tuwid na linya at mga kurba. Namangha si Lycaon. Pipaano? Talagang naiintindihan mo? Ang katatapos ko lamang banggitin ay ang paliwanag ni Yoo Jong-hyuk sa Ways of Survival. Sa nobela, isang pangungusap lamang ang kailangan niya upang makamit ang kaliwanagan at matutunan ang Way of the Wind sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit hindi ganoon kasimple ang realidad. 2 araw ko nang sinasayang ang oras ko. Paano ko ba ito magagawa? Reklamo ko. Naguluhan si Lycaon. Hindi ba't kasasabi mo lang? Wala nang mas tamang paliwanag kaysa roon. Umiling ako. Hindi, metapora lang iyon. Hindi iyon metapora, mariin niyang sagot. Pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Sa pagkakataong ito, walang naitulong ang isinulat sa Ways of Survival. Para sa akin, puro kalituhan lamang ang paliwanag, at maging ang fourth wall na karaniwang nagbibigay sa akin ng kalinawan at katahimikan, ay hindi kayang bigyan ako ng talento. Pakiramdam ko'y nilalagnat ako habang nagsalita kay Lycaon. Kung ganoon, subukan mo ito. Kapag nagtagpo ang isang hangin at isa pang hangin, mabubuo ang yin at yang. Kapag muli silang nagtagpo, mabubuo ang prinsipyo ng negatibo at positibo. Kahit konsepto iyon mula sa daigdig, agad itong naunawaan ni Lycaon. Paano ka nakakuha ng ganito kalalim na pananaw? Bulalas niya. Huwag mo lang isipin. Ipamalas mo ito sa pamamagitan ng iyong katawan, sagot ko. Agad siyang nagtuon ng pansin at nagsimulang magtipon ang mga hangin mula sa iba't ibang direksyon.
Umikot ang dalawang agos ng hangin at nagsanib ang mainit at malamig na enerhiya sa isang puwersa. Sa totoo lang, nakakatawa itong panoorin. Isang beses lang niyang narinig ang paliwanag ko, ngunit agad niya itong naisagawa. Bakit ako mismo ay hindi magawa yon? Lalong nasaktan ang aking pagmamataas. Hindi pa rin ako tumigil. Kung ganoon, paano naman ito? Nagtipo ng 4 na hangin at bumuo ng depensa. Nang madagdagan pa ito ng 4, nabuo ang 8 trigrama. Kaya ang hangin ay nasa lahat ng dako, ngunit wala sa kahit saan. Magagawa mo rin ba ito? Ang pangungusap na iyon ang kaliwanagang natamo ni Yoo Jong-hyuk sa ika-9 niyang regression. Sa unang pagkakataon ay natigilan si Lycaon. Napangiti ako ng may pagmamataas. Hindi mo kaya? Ganyan ang nararamdaman ko. Ngunit sa halip na mabigo, puno ng pasasalamat ang kanyang mukha. Hindi tagapagtanggol. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Bago pa ako makapagsalita, sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema, ang nilalang mula sa ibang mundo na nasa ika-5 baitang na si Prinsipe Lycaon ng Imyuntar ay nakatanggap ng dakilang kaliwanagan. Malaki ang naging impluensya mo sa ebolusyon ni Prinsipe Lycaon ng Imyuntar. Malaki ang pasasalamat ni Lycaon ng Imyuntar sa iyo. Nagpapasalamat sa iyo ang ilang konstelasyon mula sa nawasak na mundong Kronos. Nakatanggap ka ng 2,000 barya, doon ko lamang napagtanto ang nangyari. Ang lintik na lobo ay nagkaroon ng kaliwanagan dahil lamang sa narinig niya ang sinabi ko. Halos hindi na makahinga si Han So-young sa kakatawa. Huli na nang maramdaman ko ang matinding pagkadismaya. Marahil ay kabisado ko ang ways of survival, ngunit wala pala akong alam tungkol sa aking sarili. Hinahangaan ng konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ang iyong pagtitiyaga, na dismaya ang konstelasyong Secretive Plotter, sa iyong kahinaan. Habang nakatingin ako sa mga mensaheng lumulutang sa hangin, naisip kong makipagkontrata sa isang sponsor. Ngunit imposible yon dahil sa kasunduan ko kay Bihyong. Maya-maya lumitaw ang isa pang mensahe, kung ganoon, bakit mo sinira ang trono? Hangal. Pagtingala ko ay nakita ko ang malaaninong anyo ni Bihyong na lumulutang sa himpapawid. Binuksan ko ang komunikasyon sa Dokaibi. Pwede na ba tayong mag-usap? Kumusta ang intermediate Dokaibi? Ngumisi si Bihyong. Hindi muna siya babalik. Maayos siyang pinarurusahan at hindi siya makakabalik bago magsimula ang ika-5 senaryo. Na-upgrade na rin ang channel ko. Kung suswertehin, baka maging intermediate na ako sa susunod na buwan. Lahat iyan ay dahil sa'yo. Tumango ako. Maganda yon. Sumimangot siya. Bakit parang hindi ka masaya? Maganda rin para sa'yo kapag naging maayos ang lagay ko. Sumagot ako, magiging abala ka na kapag naging intermediate ka. Natawa siya. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang aalagaan ko. At saka, magulo na ngayon sa bureau dahil may ilang taong sobra ang pagbaluktot sa kanilang mga posibilidad. Hindi ko na kailangang itanong kung sino ang tinutukoy niya. Siyempre, hindi ikaw yon, dagdag pa niya. Maliwanag na si Yoo Jong-hyuk ang tinutukoy niya. Ang bilis ng paglakas nito ay halos lumalabag sa lahat ng batas ng posibilidad. May isang halimaw na napakabilis lumakas at wala kaming magawa sa bureau, sabi pa ni Bihyong. Sa tingin ko, napakalakas ng sponsor niya. Alam kong totoo iyon. Kayang suportahan ng sponsor ni Yoo Jong-hyuk ang lahat ng imposibleng pag-unlad niya, bigla namang ngumiti si Bihyong. Siya nga pala, bakit hindi ka bumili ng growth package? Bibigyan pa kita ng diskwento. Nahihirapan ka ngayon dahil hindi mo matutunan ang skill na yon, hindi ba? Agad akong tumanggi. Hindi ako bibili. Bukod pa roon, gumagana lang ang growth package sa mga skill na natutunan mo na. Lumitaw ka lang ba rito para pagkakitaan ako? May mabigat ding kaparusahan ang sobrang paggamit ng growth package, kaya maging si Yoo Jong-hyuk ay hindi ito inaabuso. Napasimangot si Bihyong. Alam mo na pala? Hindi ko siya pinansin. Pero oras na para bumili ng iba. Lumabas ang aking status, mga baryang taglay, 62,372 si. Marami pa rin akong barya matapos kong taasan ang aking stats dahil naibenta ko ang mga bahagi ng Fire Dragon. Kung mayroon pa sana akong dagdag na 40,000 barya, mabibili ko na ang Lyley Dragon Steps, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Kumikinang ang mga mata ni Bihyong. Talaga? Ano ang gusto mong bilhin?
Sa halip na sumagot, tinanong ko siya, magkakaroon ng mga bagong coin item kapag nagsimula ang susunod na senaryo, hindi ba? Nagulat siya. Paano mo nalaman? May espiya ka ba? Payapa akong sumagot, natural lang iyon. Sabihin mo sa akin kapag inilabas na ang mga yon. Bibili ako. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa at isinara ko ang komunikasyon. Paglingon ko, patuloy pa ring nagmumuni-muni si Lycaon habang lumapit si Han So-young. Hoy, ano ang balak mong gawin ngayon? Tanong niya. Hindi ko pa alam. Nag-iisip pa ako, sagot ko. Nagkibit balikat siya. Kung ganoon, ako na lang ang matuto niyan. Napatingin ako sa kanya. Ano? O kaya isa sa mga nakaligtas ang matuto. Tumingin ako sa paligid. 2 araw na ang lumipas mula nang bumagsak ang mga coin farm, ang mga nailigtas na tao ay nagtutulungan at inaalagaan ang mga sugatan. Malayo ito sa kalagayan ng mga tao sa coin farm ni Deputy Yon. Marahil ay nagbago sila dahil sa mapagkunwaring kabutihan ni Han So-young. Mukhang may mabuting na idudulot din pala ang pagkukunwari, muli siyang nagsalita. Way of the wind lang naman yan. May pakialam ba kung sino ang matututo? Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, kahit sino ay maaaring matuto. Pinagmasdan niya ako. Kung ganoon, bakit ipinipilit mong ikaw mismo ang matuto? Gusto mo bang mapasa iyo lang ang atensyon ng mga konstelasyon? Hindi siya lubusang mali, ngunit hindi rin iyon ang tunay na dahilan. Ang may hawak lang ng protection medallion ang maaaring matuto ng Way of the Wind. Agad niyang iniunat ang kanyang kamay. Kung ganoon, ibigay mo sa akin. Umiling ako. Hindi ito maaaring ilipat sa iba. Nakumpirma ng karakter na si Han So-young na totoo ang pahayag, napailing ako. Ikaw pa ang mas kahina-hinala kaysa kay Yoo Jong-yuk. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Hindi ba't si Yoo Jong-yuk talaga ang dapat matuto ng skill na ito? Tama. Kung ganoon, bakit hindi na lang siya ang hayaan mong gumawa nito? Hanapin na lang natin siya. Agad akong tumutol. Hindi nakikinig si Yoo Jong-yuk sa sinasabi ng iba. Napangisi siya. Ako ang kakausap sa kanya. Tiningnan ko siya bago sumagot. Hindi interesado si Yoo Jong-yuk sa katawan ng isang bata. Masama niya akong tiningnan. Iniinsulto mo ba ako? Hindi ko siya pinansin. Isa pa, may isa pang problema. Hindi rin matututunan Yoo Jong-yuk ang Way of the Wind kung wala ang protection medallion. At hindi ito mawawala sa akin hanggat hindi ako namamatay. Maliwanag ang ibig sabihin noon. Kailangan muna akong patayin ni Yoo Jong-yuk. At pagkatapos ng nangyari sa amin, dagdag ko, kapag nagkita kami, siguradong papatayin niya ako. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang tingin niyang puno ng pagnanais na durugin ako matapos ko siyang paliparin sa isang suntok na may sandaang lakas. Hinimas ni Han So-young ang kanyang leg. Nga. Pinugutan niya rin ako noon. Tumango ako. At hindi pa natin alam kung nasaan siya ngayon. Bigla na lamang may sumigaw sa di kalayuan. May sugatan. Pakiusap, tulungan niyo siya. Malubha ang kalagayan niya. May isang nakaligtas na nakakita ng isang taong malubhang sugatan. Kasabay nito ay lumitaw ang mga mensahe ng mga konstelasyon. Inaasahan ng konstelasyong Demon-like Judge of Fire ang iyong pakikipagkaibigan. May ilang konstelasyon na umaasang gagamutin mo ang sugatan. Kabilang si Uriel sa mga nagpadala ng mensahe. May kakaibang nangyayari. Agad naming pinuntahan ni Han So-young ang pinanggagalingan ng sigawan. Pagdating namin, agad kong naunawaan ang lahat. Tumingala ako at nakita si Bihyong na nakangising tila inosente. Wala akong alam tungkol dito, sabi niya. Hindi ko siya pinansin at tumingin sa dugo ang taong naghihintay sa akin, si Yoo Jong-yuk iyon, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.